Kung isa po sa ano, no, naging resulta ng nakaka-hearing, yung pag-invite ng House Commission Justice kay dating Senator Trillanes. Pero ano po ba yung no indikasyon po, no dahilan, no, bakit kailangan natin yung pag-invite kay Senator Trillanes, ano po yung underlying po dito? Well, isa po doon sa siyempre mga sinabi na po sa darating pong libro ay yung pong pagdalo ni former Senator Trillanes at pagsabi na po sa MLC for the transaction records na mag-asawang Duterte Party. Kung saan mo muna natin kay Senator Trillanes, bakit po siya kasi doon po sa complaint na-endorse po ni Congresswoman Laila de Lima. And supposedly, meron daw po siya mga back transaction records involving the accounts of Vice President Sara Duterte, joined with former President Rodrigo Duterte, among other personalities. So, I think that is the reason why he is being invited. But I think we have to be very clear na I'm not certain whether this already includes transaction records up until the present time. Involving yung period po ng 2022 to date, which is the time that the Vice President is holding office. Yung on the other hand, yung pong AMLC subpoena should be able to cut across this time period. So, it should include ito po periods between 2022 to date. So, I think yan po yung relevance ng dalawang subpoena po rin, particularly to build a case, no, relating to unexplained wealth. Kasi yun na po yung tungin po na susunod po pag-game. To build and establish concretely na meron po unexplained wealth ang ating po pangalawang Pangulo. So, isa lang po itong mga bank transaction records from the AMLC kasi malaking bahagi din po dito sa financial forensics on the wealth of the Vice President would be the reports relating to the income tax returns. No? Kasi makikita din po doon yung pong business incomes na mag-asawang Duterte Carpio from then to 2025. No? And lastly, yung pong submissions po relating to the financial statements ng mga kumpanya po nakalista sa 2024 salary. Kasi doon po natin makikita kung talagang malaki po yung kita dito po mga kumpanya na ito and whether or not these net incomes of both the Duterte Party couple and the business incomes had in fact been reflected accurately in the salary. Makita po ba sir yung dapat and set para ang pakitong yung response para sa pag-provide ng mga documents ko? Hindi ko pa nakikita ko officially sa tingin na po yung mga documents po na hiningi. But we are expecting of course that by next week, Wednesday, hearing nasa lamesa na po ng committee. Ito po mga. May malat na video no, sa SOCMED yung kay Sara Duterte. Admitting no, na maaaring meron daw mga bank accounts na nakapangalan sa kanya. Pero sabi niya, hindi niya daw po alam. Simple pa po. Hindi ko pa nakita actually yung specific video. Maybe it's recent or yung exact video document. No? Pero I just want to remark on some privacy. Pero ano bang sinabi niyo? Sabi niya, naging ko siya ng mga bangko para alamin mo kung paano nakapagbukas ng account under her name. Hindi niya po alam yung mga bank account nila. Ang kaya ko lang po naman pala yung mas sinasabi. May pagsabi sa isang bagay na hindi ko lang. Pinag-usapan po namin yun ni Dani, no, sa pumosto sa Panday Press na parang ang hirap yung magbukas ng kausapang bangko tapos ito nakapagbukas under her name, hindi na alam. So sir, ano po ang in-expect natin sa susunod kong hearing?
para sa impeachment? Well, tuloy-tuloy po ito. No? So, tapos na po tayo sa confidential funds misuse issue. At katulad na binanggit na natin ng nagdaan. We can say with a high degree of confidence na we have already established probable cause to impeach the Vice President on the basis of confidential funds. No? Like what we have previously stated, ang pinakamalaking ebidensya po dito yung pong finality ng mga decision na nag-order sa Vice President sa kanya pong Special Disbursement Officer at Chief Accountant na magsoli ng 73 million over ito pong 2022 confidential funds. So malaking bagay po ito dahil talagang personal po yung pagkakatali ng pangalawang pangulo dito po sa bagay. And 20 pa po yung final decision on this allowance dun sa 325 million. Then, Dagdag pa po ito kasi syempre yung pong 2023 notice of disallowance po for the first 3 quarters of 2023 yung po yung may notice of disallowance. But I'm quite sure wala din pong maipapakita ng mga dokumento ang OVP din po sa bagay na kasi sa totoo lang, ito yung binabanggit ng POA nung pong nagdaan. Sabi, una, wala mong pagpapakita na yung pong paggamit ng confidential funds ay nakatali sa isang confidential operations purpose. Yun po yung una. Pangalawa, karamihan doon sa mga pinagamitan daw po ng confidential funds. At ito yung mahalaga, hindi po confidential operations related, kundi governance related. So, ang sabi mo po doon, parang dapat sa general fund din po ito pinakarga. Hindi po dapat ito pinakarga sa confidential. So, yun po yung una. Pangalawa, siyempre yung NBI report na nagsasabi na parang isa o dalawa o ilan lang po yung mga tao. Yun po umipirma doon sa mga acknowledgement receipts. No? Yun po American Stratos, Let's Kuya, ano pa. Yun po yung pangalawa. Pangatlo, yun pong PSA certification na hindi mo pinanganak, hindi pinasal, hindi pinatay. Si Mary Grace Piatos, si Kuya, at iba pa ang mga fictitious characters na tumanggap supposedly po ng confidential funds. So, ayan po yung mga tatlong mabibigat na pagbabatay o pagkakahiwalay ng mga ebidensya. At ito po siyempre, yung pong testimony ni Mr. Baliaga na involved po siya sa receipt and delivery ng mga duffel bags to 3 separate locations supposedly containing cash from confidential funds. baka may tanong po